Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2236, Biglaan. Hinati ng mga ilaw ng espada ang kalangitan. Ang iba pang apat na Sword Great Emperors ay sabay na sumalakay. Umirap si Lin Feng. Noindang ang kapaligiran sa kanyang paligid nang muling lumitaw sa di kalayuan. Lumitaw ang mga ilaw ng espada sa likuran niya at tinamaan siya, ngunit walang nangyari. Ang mga sword lights ay hindi makalusot sa kanyang depensa. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Naglabas si Lin Feng ng hindi kapani-paniwalang dami ng wind cosmic energies at gumalaw ng mas mabilis kaysa sa nakikita nila. Ginamit ng apat na Great Emperor ang kanilang mga Jade Talisman para humingi ng tulong mula sa Sword Sect. Matapos makita kung gaano kabilis at kalakas si Lin Feng, hindi na sila nakaramdam ng tiwala. Kailangan nilang magkapit kamay, tiyak iyon. Isa lang laban kay Lin Feng, kaya niyang patayin sila lahat. Ngunit dahil marami silang tao at magkasama, mabuti na lang at hindi sila kayang patayin ni Lin Feng ng sabay-sabay. Gaano kabilis? Hinabol ng mga Great Emperor ng Sword Sect si Lin Feng, ngunit napagtanto nilang mas mabilis siya kaysa sa kanila. At saka, ang pinakamabilis ay hindi ng ahas na lumabas sa harapan ng mag-isa. Kailangan nilang magkatuluyan. Patuloy na lumalabas sa mga mata ni Lin Feng ang layunin ng kamatayan. Milyon-milyong death stamp ang lumutang sa paligid niya. Mukha siyang death god. Ang mga ilaw ng Holy Spirit ay namuo sa paligid niya at naging isang dambuhalang Black Death Sword. Naging mapangapi ang kapaligiran. Biglang tumalikod si Lin Feng at lumingon sa kanila. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang dambuhalang death sword na nangingibabaw sa lupa at langit. Dalawang Great Emperor ang natigilan, ang lakas ng kamatayan ay bumagsak sa kanila. May impresyon silang masusuffocate na sila. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang milyon-milyong death stamp ay bumaba mula sa langit patungo sa dalawang Great Emperor na iyon. Mag-ingat ka, galit na sigaw ng dalawa pa. Gayunpaman, huli na, ang mga death stamp ay binomba ang dalawang lalaki, at sila ay sumabog. Ang dalawa pang Great Emperor ay natigilan. Si Lin Feng ay mas malakas kaysa sa kanila sa lahat ng aspeto. Gaya ng inaasahan, walang ordinaryong Great Emperor ang makakalaban sa kanya. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Namutla ang mukha ng dalawa pang Great Emperor. Hindi nila kayang talunin si Lin Feng. Maaari niyang talunin ang mga ito sa isang welga. Nang lumitaw si Lin Feng sa kanilang harapan, nakaramdam sila ng lamig hanggang sa buto. Pinalibutan sila ng Death Chi. Nakatitig sa kanila si Lin Feng gamit ang kanyang nakakatakot na malamig na mga mata. Naglabas si Lin Feng ng mas maraming death stamp sa mga alon. Lumipat ang mga selyo patungo sa isa sa kanila. Namutla ang mukha niya at nanigas ang buong katawan niya. Alam niyang wala siyang magagawa laban kay Lin Feng. Bigla siyang tumalon pabalik, ngunit tumingin din siya sa mga mata ni Lin Feng. Bumaba mula sa langit ang layunin ng kamatayan daw at dinurog siya. Namatay siya agad. Asar. Desperadong sigaw ng isa pang sword cultivator. Naglabas siya ng lakas ng espada hanggat kaya niya. Ang mga gintong ilaw ay tumawid sa kalawakan at hiniwa sa hangin. Ang lakas ng espada ng Great Emperor ay nakakatakot. Gayunpaman, nakaharap siya kay Lin Feng. Sa panahon ng pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap, madaling nawasak ni Lin Feng ang mga ordinaryong Great Emperor. Lumipas ang ilang taon mula noon. Kahit na hindi pa siya nag-level up, ang kanyang death daw ay halos umabot na sa pagiging perpekto. Sa lakas ng kanyang pisikal at kaluluwa, lalo siyang nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay naging mas nakakatakot din. Ngayon, madali niyang sirain ang mga Great Emperor maliban kung sila ay mga henyo. Siyempre, nakaramdam ng pressure si Lin Feng nang harapin niya ang mga Celestial Emperors, ang kanilang cultivation ay mas matatag, lalo na sa mga tuntunin ng lakas ng kaluluwa at spell. Sa sandaling iyon, isang Celestial Emperor ang lumitaw sa malayo, at naramdaman ni Lin Feng ang kanyang nakakatakot na enerhiya. Matapos patayin ang dalawang cultivator ng espada, tumalikod si Lin Feng ng walang pag-aalinlangan at tumakas gamit ang short-distance teleportation deployment spells. Nakita ng mga tao na kakaiba ang eksena. Isang Celestial Emperor mula sa Sword Sect ang humahabol sa isang Emperor. Ang malalakas na cultivator mula sa Sword Sect ay dumarating mula sa bawat direksyon, ang kanilang mga espada ay umuugong ng galit. May mga taong nakatayong may pagmamalaki sa langit. Sa kanila, mayroong dalawang tao. Si Ching Er at ang binata mula sa GU Ministry. Sa harap nila ay isang nakakatakot na magsasaka. Kahit na hindi siya naglalabas ng anumang uri ng lakas, mapangapi ang aura sa paligid niya. Iyan ang Celestial Master of the Seven Knights, isang Celestial Emperor. Malapit na siyang maging isang Holy Great Emperor. Ang mga ordinaryong Celestial Emperors ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya. Ayon sa mga alamat, ang kanyang death daw ay umabot na sa huling antas, at malapit nang mapunta sa tuktok ng huling antas. Maaari niyang agad na pumatay ng hindi mabilang na tao gamit ang kapangyarihan ng kanyang isip. Nakakagulat, nandito siya. Iniisip ko kung may kinalaman ba ito sa Emperor na iyon. Chismis ang karamihan sa lupa. Ang Celestial Master of the Seven Knights ay sumulyap sa mga bangkay sa lupa ng mahinahon, ngunit sa loob, nagulat siya. Walang pakialam niyang sinabi. Nakakatakot ang cultivator's death daw na iyon. Isa lang siyang emperor, pero kaya niyang pumatay ng mga great emperor ng ganito kadali. Siya ay isang nakakatakot na henyo.
Ngunit siya ay napakatanda na, at isa pa ring emperor. Malamang na emperor na siya sa loob ng daan-daang taon. Sabi ni Ching ang emperor ay isang emperor. Kahit gaano pa siya katagal na emperor, hindi kapanipaniwala ang kanyang pangunawa sa cultivation, lalo na ang pangunawa niya sa Dao. Maraming tao ang nabigong maunawaan ng maayos ang Dao. Tingnan ng iba pang mga emperor sa tuktok ng Huang Chi layer, paano ang kanilang pangunawa sa kapangyarihan ng Dao. Mahinahong sagot ng Celestial Master of the Seven Knights. Nanatiling tahimik si Ching Sa labas ng Long Night City, muling pumasok si Lin Feng sa madilim na kagubatan. Naglabas siya ng espesyal na chi sa paligid niya, ang chi ng mundo ng kanyang espiritu. Sa mundo ng kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa ay madaling sumanib sa lupa at langit. Ang aking kaluluwa ay hindi maaaring sumanib sa lupa at langit sa labas ng mundo, ngunit ito ay maaaring sa mundo ng aking espiritu. Gayunpaman, gusto kong gawin ang mga bagay ng maayos at maging isang tunay na Great Emperor. Naisip ni Lin Feng. Nakalimutan niyang hinahabol siya ng isang grupo ng mga nakakatakot na magsasaka. Bigla siyang tumalon sa bundok at huminto sa paghinga. Parang nawala siya bigla. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating ang malalakas na magsasaka ng espada at siniyasat ang lugar, ngunit wala man lang nakita. Ang kanyang chi ay biglang nawala mula doon. Natigilan ang malalakas na magsasaka, lumangalinga sila sa paligid at sinimulang sirain ang ilang bundok sa malapit. Gayunpaman, hindi nila makita si Lin Feng. Pagkatapos noon, dumarami ang malalakas na cultivator, ngunit hindi rin nila nakita si Lin Feng. Tumakas siya. Nagulat ang mga magsasaka. Napakaraming malalakas na magsasaka at nakatakas pa rin siya. Gayunpaman, nakatakas ba talaga si Lin Feng? Ayaw niyang tumakas, gusto niyang makalusot sa Di Chi layer. Sa mundo ng kanyang espiritu, si Lin Feng ay naka-cross-leg. Inilabas niya ang kanyang kaluluwa, madali itong magsanib sa lupa at langit dito. Sa mundo ng kanyang espiritu, kung may ganitong konsepto, siya ay naging isang Great Emperor. Gayunpaman, ang gayong bagay ay hindi umiiral sa mundo ng kanyang espiritu. Walang ibang naramdaman si Lin Feng. Ginawa ko ang mundong ito. May mga cosmic energies. Noong nakaraan, maaari kong gamitin ang cosmic energies ng outside world, at magagamit ko rin ang cosmic energies dito. At ngayon ay madali kong mapapasama ang aking kaluluwa sa lupa at langit ng mundo ng aking espiritu, ngunit hindi ako maaaring maging isang Great Emperor. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at bumuntong hininga. Sa mundong ito, walang mga emosyon o damdamin tulad ng sa totoong mundo. Hindi ito kompleto. Ang mundong ito ay bumubuti habang ako ay tumataas, habang ako ay lumalakas, habang ako ay sumusulong sa aking pag-aaral ng paglilinang. Siguro balang araw, magiging kompleto ang mundong ito kapag naabot ko ang pinakamataas na antas sa landas ng paglilinang, tulad ng taong nakamit ang pagiging Buddha, at sa huli ay naging demonyo. Kapag hinog na ang mga kondisyon, natural na makakamit ang tagumpay. Siguro balang araw, ang aking kaluluwa ay magiging mundong ito. Baka sakaling, sa isang kisap mata sa kapangyarihan ng aking pag-iisip, magagawa kong baguhin ang lahat sa mundong ito. Kumikislap ang mga mata ni Lin Feng na parang may naintindihan bigla. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2237, Pakikipaglaban sa isang Celestial Emperor. Sa mundo ng kanyang espiritu, huminahon si Lin Feng. Hindi ako makalusot sa Di Chi layer dahil hindi pa ako handa. Kulang ang pangunawa ko at pati ang estado ng isip ko, masyado akong irritable at naiinip. Magle-level up ako kapag oras na. Kinaalma ang sarili. Upang maging isang walang katulad na Buddha at makamit ang pagiging Buddha, ang isang Buddha ay kailangang dumaan sa 8 mga paghihirap at maunawaan ang reinkarnasyon. Kailangan nilang maunawaan ang mga bagay na ito para maging isang Buddha. Kailangan nilang maunawaan ang lakas ng Buddha at linisin ang mga tao. Kinailangan din nilang turuan ang ibang tao. Kung ang isang Buddha ay maaaring maging isang walang katulad na magsasaka, si Lin Feng ay maaari rin, tama ba? Iba ang landas niya. May sarili ang kapalaran. Sa Fortune Shrine, sa archive room, may hawak na libro ang clone ni Lin Feng. Ibinaba niya ito, huminga ng malalim, at mahinahong sinabi sa manghuhula. Guro, alam ko na ang gagawin. Oh, ang galing. Sagot ng manghuhula. Nang makita niyang kumalma na si Lin Feng, ngumiti siya. Iba ang cultivation level mo sa ibang tao. Kung hindi ka makalusot sa Di Chi layer, baka makahanap ka ng ibang paraan. Nanatiling tahimik si Lin Feng. Tiningnan niya ang manghuhula sa makahulugang paraan, at tumango. Marami pa ring malalakas na magsasaka kung nasaan si Lin Feng. Patuloy nilang sinisira ang lahat sa paligid nila, hinahanap si Lin Feng. Naroon ang Celestial Emperor, buong pagmamalaki na nakatayo sa layunin ng sword sa hangin. Ang chi ni Lin Feng ay biglang nawala sa lugar nito. Itinago niya ang kanyang chi, ngunit anuman ang mangyari, hahanapin siya ng mga ito. Ang Celestial Emperor ay biglang tumingin sa malayo. Isang thread ng chi ang lumitaw at biglang may lumabas na mga sword lights mula sa kanyang mga mata. Muling lumitaw ang taong iyon. Talagang nagtago siya. Pinanood ng sword sect si Lin Feng. Ang taong ito ay malamang na may kayamanan na nagpapahintulot sa kanya na magtago, kung hindi, hindi siya makakapagtago ng maayos. Ang mga tao ay gumalaw, ang lakas ng espada ay bumaba mula sa langit. Nakakakilabot. Ikaw ang pumatay sa mga tao ng aking sekta, ang sword sect.
Malamig na tanong ng Celestial Emperor. Hindi sumagot si Lin Fang. Laming-galinga siya sa paligid, binibilang ang maraming Sword Emperor. Mahinahon niyang sinabi, masyadong mahina ang iyong mga magsasaka ng espada. Ang mga Great Emperor ng iyong sekta ay hindi makakalaban sa akin. Bibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Ikaw at ako, nag-aaway tayo, one-on-one, ano sa tingin mo? Ang yabang. Nang marinig ng karamihan si Lin Fang, nagulat sila. Hinamon niya ang isang Celestial Emperor. Nakakahiya, ang tagalabas na ito ay masyadong mayabang. Mukhang naaliw ang Celestial Emperor habang nakatitig kay Lin Fang. Si Lin Fang ay mayabang. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang isang Emperor na hinahamon ng isang Celestial Emperor. Kumaway siya, at ang mga Great Emperor sa paligid ni Lin Fang ay lumayo at binigyan sila ng espada. Ang Celestial Emperor ay naglakad patungo kay Lin Fang at same time na sinabi, pinatay mo ang 5 sa aking mga Great Emperor. Papatayin kita. Inilabas ni Lin Fang ang Earth at Demon Cosmic Energies. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang isang Celestial Emperor sa isang labanan. Sa ganoong paraan, makikita rin niya kung gaano siya kalakas sa lakas ng Huang Chi Layer. Magagawa ba niya, bilang isang Emperor, patayin ng madali ang mga Celestial Emperors, tulad ng pagpatay niya sa mga Great Emperor? Napakalakas ng Celestial Emperor na ito. Kung nagawang labanan siya ni Lin Fang, nangangahulugan ito na kaya niyang labanan ng mga Celestial Emperor sa pangkalahatan. Gayunpaman, hindi kayang maging pabaya ni Lin Fang, kailangan niyang tumuon sa depensa kaysa sa opensa. Demon at Earth Cosmic Energies ay perpekto para sa pagtatanggol. Ang iyong Cosmic Energies ay hindi masama, ngunit sa palagay mo kaya mo bang labanan ang aking mga pag-atake sa ganoong paraan? Sabi ng Celestial Emperor nang makita niya ang demonyo at Earth Cosmic Energies ni Lin Fang na pumupuno sa hangin. Ikaw, isang Celestial Emperor, ay lumalaban sa akin, isang Emperor, at mukhang napakamapagmalaki mo. Sabi ni Lin Fang na nanunuya. Ang kanyang kalaban ay mukhang nagulat, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng walang pakialam. Talaga, bilang isang Celestial Emperor, ang pakikipaglaban sa iyo, isang maliit na Emperor, ay walang kapuri-puri. Gayunpaman, papatayin kita ng walang awa. Handa ka na ba? Atake. Mahinahong sagot ni Lin Fang. Tumanggo ang Celestial Emperor. Naglabas siya ng lakas sa alon at umungol ng malakas. Ang kanyang enerhiya ay naging mga sinaunang espada. Nanatiling hindi gumagalaw ang Celestial Emperor, na parang ang lupa at langit ang umaatake, hindi siya. Ang isang hindi kapani-paniwalang dami ng lakas ay naging isang nakamamatay na dambuhalang espada. Pakiramdam ni Lin Fang ay hinapi at nananakot. Ang dambuhalang espada na iyon ay inaapi rin ang kanyang kaluluwa, hindi lamang ang kanyang pisikal na katawan. Ang mga kaluluwa ng mga Great Emperor ay sumanib sa lupa at langit. Siya ay isang Celestial Emperor, kaya ang kanyang kaluluwa at ang lupa at langit ay talagang nasa symbiosis. Parang hindi siya ang umaapi sa akin o sa kaluluwa ko, parang lupa at langit. Gayunpaman, alam kong ang lakas ng kanyang kaluluwa ang sumanib sa lupa at langit. Naisip ni Lin Fang. Ang kapaligiran sa paligid niya ay naging mga espada at lumipat patungo sa kanya. Maaari bang hadlangan ni Lin Fang ang gayong pag-atake? Ikanaway ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at ang mga sinaunang salita ay lumitaw sa kanyang paligid, umalangaw sa parehong bilis ng lupa at langit. Naglabas siya ng nakakatakot na layunin ng sword, ngunit wala itong silbi, ang kanyang lakas ay nawasak ng napakalaking espada. Mamatay. Isang napakalaking lakas ang pumuno sa hangin. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamao sa isang sinaunang suntok. Naglalaman ito ng hindi kapani-paniwalang dami ng lakas. Patuloy niyang inatake ang dambuhalang espada, ngunit nagpatuloy ito sa pagsulong. Ang sword chi ni Lin Fang ay nagpatuloy sa paglabas mula sa kanya. Gaano kalakas? Naisip ni Lin Fang. Ipinagpatuloy niya ang pagsuntok sa dambuhalang espada at sa wakas, ang dambuhalang espada ay huminto sa 3 chi sa kanyang harapan at nabasag. Isang malakas na hangin ang nagpa-atras kay Lin Fang, at napa-atras siya ng 3 beses. Nakatitig siya sa Celestial Emperor. Naramdaman niya ang lakas ng Celestial Emperor at sa katunayan, ang isang Great Emperor ay hindi maaaring makipagkompetensya sa isang Celestial Emperor. Bukod, ito ay simula pa lamang, ang lakas ng espada ay patuloy na namumuo sa tahan. Biglang maraming espada sa paligid, at lahat sila ay mapanganib. Mamatay. Malamig na sigaw ng Celestial Emperor. Ang mga dambuhalang espada ay bumaba mula sa langit at lumipat patungo kay Lin Fang. Lumiligid sa kanya ang chi ni Lin Fang. Mukha itong sinaunang panahon at walang kamatayan. Muli siyang gumamit ng sinaunang suntok, at milyon-milyong kamao ang lumitaw sa hangin. Ang espasyo ay puno ng nakanganga na mga sugat. Malamig na ungol ng Celestial Emperor nang makita niyang maaaring harangan ni Lin Fang ang kanyang mga pag-atake. Nagulat siya. Ang kanyang kamay ay gumapang sa kalangitan, ang mga landas ng espada ay lumitaw sa kalangitan sa likod nito. Ito ay tila ang gilid ng abot-tanaw. Binigyang pansin ni Lin Fang. Nawala lahat ng suntok niya. Alam ni Lin Fang na kung gagamitin niya ang kanyang pisikal na lakas upang ihinto ang pag-atake, siya ay masususugatan ng kritikal. Hindi ko ba talaga kayang labanan ang isang Celestial Emperor? Tanong niya. Sa totoo lang, kaya niyang labanan ang mga Celestial Emperor, ngunit ang Celestial Emperor na kaharap niya ay napakalakas.
Ang mga ordinaryong Celestial Emperors ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ordinaryong Celestial Emperors at ng kanyang kalaban. Pinagsama niya ang mga espada ng Holy Spirit at sa wakas ay nagbanggaan ang kanilang mga enerhiya. Gayunpaman, ang Celestial Emperor ay nagpatuloy sa pagpapakawalan ng higit pang mga pag-atake ng espada na umalangaw sa kalangitan. Maaari siyang magpakawalan ng mga atake ng espada kaagad. Sa antas ng TND ng isang Celestial Emperor, maraming makapangyarihang spell, kasanayan, at diskarte ang maaaring gawin sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kaluluwa sa lupa at langit. Gamit ang kapangyarihan ng makadiyos na kamalayan ng isang tao, ang isang tao ay maaaring magsagawa ng mga pag-atake sa isang kisap mata. Ang cosmic energies ni Linfang ay naging empty space cosmic energies na pagkatapos ay naging isang kurtina ng liwanag. Ang mga cosmic energies ay patuloy na nagbabago at pinahintulutan siyang harangan ng ilang mga pag-atake. Sa paligid ng Celestial Emperor, ang Sword Sect ay mukhang kalmado at matahimik. Walang balak umatake, nanunood lang sila ng laban. Kumbinsido sila na si Linfang ay mamamatay anumang oras ngayon. Hindi siya makatakas, at hindi niya matalo ang Celestial Emperor. Ang Celestial Emperor ay tumingin kay Linfang ng mapanukso. Nawala siya sa kinaroroonan niya at naging isang sinag ng liwanag. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga ilaw ng espada ay tumusok patungo kay Linfang. Ang kanyang mga ilaw ng espada ay nagmistulang bahaghari, at ang araw ay sumikat sa kanyang pag-atake. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay na makita. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2238, 10,000 Beast City. Nakatitig si Linfang sa pag-atake, at biglang naglabas ng mas maraming walang laman na cosmic energies, nakasisilaw na gintong mga ilaw na nagsalubong. Ang distansya sa pagitan niya at ng pag-atake ay tila mas malaki, na tila siya ay lumitaw sa ibang mundo. Ginamit ni Linfang ang Great Empty Space technique na nakuha niya mula sa Fortune Shrine. Ito ay katulad ng So Close Yet So Far technique. Siyempre, sa walang laman na espasyo na cosmic energies, ito ay higit, mas malakas kaysa sa So Close Yet So Far technique. Sa isang partikular na antas ng cultivation, madali para sa mga kaaway na makawala mula sa So Close Yet So Far technique, kaya naman huminto si Linfang sa paggamit nito sa isang punto. Gayunpaman, ang Great Empty Space technique ay mula sa Fortune Shrine, ito ay napakahusay. Siyempre, laban sa mas malalakas na magsasaka, hindi ito magagamit ni Linfang sa loob ng mahabang panahon. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng mga sword light ang dumaan sa tabi ni Linfang, ngunit hindi siya hinawakan. Marami ang napakunot ng noo nang makita iyon. Maging ang Celestial Emperor ay nagulat. Malakas ang spell na iyon, kung pinayagan siya nitong makaiwas sa pag-atake. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng pag-asa, at nagpatuloy sa pag-atake. Isang napakalaking kamay ang dumaan kay Linfang. Lumitaw ang lakas ng espada at naging hola, sinusubukang ikulong si Linfang. Kumikislap ang mga mata ni Linfang. Hindi siya maaaring makipagkompetensya sa isang Celestial Emperor. Gayunpaman, maaari niyang subukan ng iba't ibang pag-atake at tingnan kung maaari silang magdulot ng banta sa isa. Mamatay. Lumipat ang Death Daw patungo sa kanyang kalaban. Milyon-milyong Death Stamp ang naglabas ng galit na mga huni. Ang mga mata ni Linfang ay puno ng layuning kamatayan. Kasabay nito, siyam na masasabog na salita ang lumutang sa paligid niya, at isang sinaunang chi ang pumuno sa hangin. Isang dambuhalang matalas na espada ang gumalaw patungo sa kanyang kalaban nang lumitaw ang isang masamang anino. Malamig na ungol ng Celestial Emperor. Agresibo niyang tinitigan si Linfang. Ang kapangyarihan ni Linfang sa Dao ay talagang umabot sa huling antas, tila. Ang kanyang layunin sa kamatayan ay makapangyarihan. Maaaring masira pa nito ang ilan sa kanyang sariling buhay. Ang kanyang mga Death Stamp at ang kanyang mga Death Sword ay nakakatakot din na mga pag-atake. Hindi nakapagtataka na madali niyang napatay ang mga ordinaryong Great Emperor. Walang Emperor ang makakalaban sa kanya. Shadow Sword. Malamig na sabi ng Celestial Emperor. Maraming anino na espada ang lumitaw sa paligid niya. Hinatak ni Linfang ang mahabang mukha. Hindi niya napigilan ang pag-ataking ito. Pumunta ka, naglabas si Linfang ng lakas ng kamatayan hanggat kaya niya, at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo palayo. Naunawaan niya na hindi niya matatalo itong Celestial Emperor. Gayunpaman, nang lumingon si Linfang, naramdaman din niyang hindi siya ligtas. Bumibilis ang tibok ng puso niya. May gumalaw na espada patungo sa kanya. Ang kanyang mga pag-atake ay nagsimula na upang mabawi ang natural na estado. Unti-unting lumalakas ang kapatid ng aming guro at malapit na siyang maging Holy Great Emperor. Naisip ng isang Great Emperor. Namangha siya, sobrang kahanga-hanga ang kapatid ng kanyang guro. Gayunpaman, ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay na si Linfang, isang maliit na Emperor ay makakatagal laban sa kanya. Ilang sandali lang, ang pag-atake ni Linfang ay nagdulot pa ng banta sa kapatid ng kanilang guro. Siya ay baliw, at mayroon siyang hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pakikipaglaban. Nabasag ni Linfang ang isang anteng-anteng at nawala. Tanging mga sumisipol na deployment lights ang naiwan sa kanyang likuran. Siya ay nawala sa kanilang larangan ng pangitain. Empty Space Deployment Talisman. Ang mga miyembro ng sekta ay namangha. Iyon ay isang teleportation empty space deployment talisman. Hindi nila makita kung saan siya nagpunta.
Isang liwanag ng espada ang sumilay sa kalangitan. Sa una ay aatake sana ito kay Lin Feng, ngunit sa halip ay tumusok lang ito sa wala. Ngunit hindi tumigil ang Celestial Emperor. Nagpatuloy siya sa paghabol kay Lin Feng. Siya ay isang Celestial Emperor, kailangan niyang patayin si Lin Feng ngayon, o mawawalan siya ng mukha sa Sword Sect. Mabilis na kumilos si Lin Feng, sinira ang ilang deployment talisman at patuloy na nag-teleport sa sarili. Hindi nagtagal ay nawala siya sa larangan ng pangitain ng Celestial Emperor. Sa likod ng Celestial Emperor ay isang grupo ng mga Great Emperor, na patuloy na sumusunod sa kanya. Sa likod nila, lumitaw ang isa pang grupo ng malalakas na cultivator. Ang malalakas na cultivator mula sa Jiuyu's ministry. Ang Celestial Master of the Seven Knights ay kasama ng isang grupo ng malalakas na cultivator, at mabilis nilang naabutan ang mga mula sa Sword Sect. Gayunpaman, nang makita nilang nawala si Lin Feng, natulala siya. Nagpatuloy sila sa paghabol sa kanya hanggang sa makarating sila sa paanan ng isang kastilyo na may mga kakaibang haligi at bato. Mayroong lahat ng uri ng mga hugis. Mga ibon, mga leon. Lahat sila ay parang buhay. Isang nakakatakot na hayop na chi ang lumabas mula sa kastilyo. Mahusay na Imperial City. Nang dumating ang Celestial Emperor ng Sword Sect sa harapan ng kastilyong iyon, tumigil siya sa paghabol kay Lin Feng. Alam niya kung ano ang lugar na ito. Nasa gitna sila ng kagubatan ng hayop, at mayroong 8 Great Imperial Cities dito. Ang mga tao ay bihirang maglakas loob na pumunta dito, kabilang ang mga tao mula sa Jiuyu's ministry. Hindi nila gustong masaktan ang mga lungsod ng hayop. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating din ang Celestial Master of the Seven Knights at ang iba pa at huminto. Tumingin sila sa lungsod, pagkatapos ay sa Celestial Emperor ng Sword Sect at nagtanong. Jian Chen, natatakot ka bang pumasok para habulin siya? Si Jian Chen ay ang Celestial Emperor ng Sword Sect. Nag-alinlangan siya sa kabila ng kanyang sarili. Mayroong maraming mga lungsod sa kagubatan na iyon, at sa marami sa kanila, ang mga tao at mga hayop ay naninirahan ng magkasama, ngunit ang mga hayop ang namuno sa kanila. Gayunpaman, sa 8 Great Imperial Cities, ang mga tao ay karaniwang nasa panganib. Kung sila ay namatay doon, walang sino man ang magagawa tungkol dito, kaya ang malalakas na cultivator ng Sword Sect ay hindi nang ahas na pumasok sa loob. Ang mga lungsod na ito ay mahiwaga. Ayon sa mga alamat, mayroong isang walang katulad na magsasaka dito. Ang hari ng 10,000 hayop. Siyempre, ito ay isang alamat lamang. Ilang tao ang nakakaalam kung talagang umiral o wala ang hari ng 10,000 hayop. Ngunit maraming mga tao ang nag-isip na kung ang mga tao ay nagsabi na, ito ay dapat na totoo, lalo na't ang Jiuyu's ministry ay hinayaan silang manirahan doon. Kung walang ganoong nakakatakot na magsasaka, hindi nila hahayaang tumira sila ng ganoon kalapit sa Long Night City. Ang ministry ni Jiuyu ang mga pinuno sa Long Night City. Alam ng lahat na ang ministry ni Jiuyu ay hindi kailanman nakipaglaban sa misteryosong maimpluwensyang grupong ito na matatagpuan sa kapitbahayan, kahit na sila ay nanirahan sa tabi ng isa't isa sa libu-libong taon. Siyempre, marahil ang mga magsasaka ay nag-aaway kung minsan, ngunit walang nakakaalam tungkol dito. Lahat ay hinilihim. Celestial Master of the Seven Knights, interesado ka ba sa cultivator na iyon? Bakit mo siya hinabol hanggang dito? Tinanong ni Jian Chen ang Celestial Master of the Seven Knights nang hindi magalang. Ang Celestial Master of the Seven Knights ay hindi masyadong palakaibigan. Tara na. Mahinahong sabi ng Celestial Master of the Seven Knights, at pagkatapos ay dinala ang kanyang grupo ng mga tao sa lungsod ng hayop. Nagulat si Jian Chen, nagsimulang maglabas ng galit na galit ang kanyang sword intent. Sumunod din ang Sword Sect. Gayunpaman, nag-aksaya sila ng oras, at hindi magiging madali ang paghahanap kay Lin Feng. Sa totoo lang, minsang pinalaki ni Jian Chen ang kanyang si. Hindi pa gaanong sinubukan ni Lin Feng na tumakas, hindi rin siya nagbago ng mukha o ni Chi. Dahan-dahan siyang naglalakad sa Animal City. Napagtanto niya na ang lungsod ng hayop na ito ay iba sa ibang mga kaharian ng hayop na kanyang napuntahan noon. Mas makapal pa ang Bestial Chi dito. Pinalibutan nito ang buong lungsod. Ito ay tulad ng isang selyadong mundo ng hayop. Ang Vault of Heaven ay gawa rin sa Bestial Chi dito, imposibleng masira ito. Tama si Lin Feng, ang 8 Great Imperial Animal Cities ay matatagpuan sa 8 magkakaibang posisyon, ngunit napapalibutan sila ng parehong bagay. Mayroon lamang isang pasukan at si Lin Feng ay pumasok mula roon. Sa totoo lang, ang 8 Great Imperial Animal Cities ay may ibang pangalan, kapag isinasaalang-alang bilang isang pinagsama-samang mga lungsod. Tinawag silang 10,000 Beast City. Ang mga hayop ay matigas ang ulo at matigas ang ulo. May matinding kompetisyon sa pagitan nila. Laming-galing si Lin Feng sa paligid. Ang mga gusali ay nawasak, hindi na-maintain. May mga butas sa lahat ng dako sa kanila. Nagustuhan ng mga hayop na magkaroon ng sariling teritoryo at lumawak. Ang ilang mga hayop sa paligid niya ay naglalakad sa kanilang mga hugis tao, ang iba ay nasa kanilang mga anyo ng hayop, at ang ilan sa kanila ay napakalaki. Sa sandaling iyon, huminto si Lin Feng sa pag-aalala na hindi siya makalusot sa layer ng Dichi. Sinubukan niyang pasayahin ang sarili. Nais niyang maunawaan ng maayos mundo. Kahit na mayroon siyang sariling mundo, gusto niyang maunawaan ang labas ng mundo.
At saka, kung gusto niyang gawing perpekto ang sarili niyang mundo, kailangan muna niyang intindihin ang outside. Kung hindi sapat ang 20 taon, aabutin ng 30 o 40, hindi mahalaga. Siyempre, iyon ang pinakamasamang kaso. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2239. Ang dakilang anak na babae ni Emperor Bai. Magulo pa rin ang buhok ni Lin Feng, ngunit hindi na siya malungkot gaya ng dati. Mukha siyang natural at maaliwalas. Marami na siyang nabasang aklat tungkol sa mga taong nagkaroon ng magagandang buhay, at nakamit ang mga dakilang bagay. Marami silang pinag-aralan at naging nakakatakot na magsasaka. Kahit na maraming pinagdaanan si Lin Feng sa buhay, sa simula, palagi siyang nagtagumpay. Naging maayos ang lahat sa kanyang buhay maliban nang siya ay nasa tuktok ng layer ng Zunqi at hindi nagawang makapasok sa layer ng Huangqi. Kahit na noon ay nakita niya iyon bilang isang kabiguan, nang maglaon, nalutas niya ang problema at nagtagumpay. Mula noon, ang kanyang paglalakbay ay sumusulong sa isang napakapositibong direksyon. Sa tuwing nahaharap si Lin Feng sa isang kahirapan, ito ay isang pagkakataon para sa kanya na maging mas determinado. Maraming mga hayop ang nagtipon sa kanyang harapan. Malapit sila sa isang bundok malapit sa isang nagyayelong lawa. Sa tuktok ng bundok, mayroong ilang hindi pangkaraniwang mga figure. Ang mga taong iyon ay mga inapo ng hari ng 10,000 hayop. Sila ang may pinakamataas na potensyal na sumali sa kanyang teritoryo. Ang ilang mga halimaw ay nagsasalita. Mayroong ilang mga kabataan sa himpapawid, lahat sila ay mga hayop. Ang ilan sa kanila ay mga inapo ng pinuno ng Great Imperial City, ang hari ng mga hayop. Sila ay pambihirang talino at malakas. Sa mga silid ng yelo sa ilalim ng lawa, may iba pang magagandang babae na nakasuot ng magagandang damit. Sila ay mga tagapagtanggol, mas malakas kaysa sa mga nakababata. Galing ako sa napakalayo. Ganyan ka ba tumanggap ng mga bisita? Mahinahong tanong ng isang binata. Matalim at nakakasilaw ang kanyang mga mata, at nakakrus ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Sinabi namin sa iyo na tanga ka, walang galang na sabi ng grupo ng mga babae. Hihihi, masungit, mayabang at masungit. Hindi katulad ng mga dating tagapagtanggol. Mahinang sabi ng iba, isang malamig na enerhiya ang lumipat patungo sa kanila. Bastos. Sabi ng isang mayabang at matalas na boses. Isang nakakasilaw na daliri ang gumalaw patungo sa binata na kausap lang. Halika dito at tingnan natin kung sino ang mayabang. Agresibong sabi ng binata. Matalas ang boses niya at bumangga sa lawa. Nabasag at nabasag ng malakas ang yelo, naririnig mula sa malayo. Sa sandaling iyon, dumating si Lin Feng at tumingin sa lawa. Nagulat siya. Ang mga kabataang iyon ay mukhang napakalakas, lahat sila ay mga Great Emperor. Siyempre, hindi madaling malaman ng eksakto kung ilang taon na sila, ngunit karamihan sa mga tao sa grupong iyon ay medyo malakas, at maraming labanan ang nagaganap sa paligid. Hindi naman masama ang lawa na iyon. Oras na para maligo ako, naisip ni Lin Feng. Dahil mas relax na ang pakiramdam niya, nasa mood na rin siyang maligo. Kumurap-kurap ang kanyang figure, may mga taong lumingon at tumingin sa kanya sa kakaibang paraan. Mukha silang natuwa. Anong ginagawa ng lalaking iyon? Nagtaka sila. Si Lin Feng ay nasa itaas na ngayon ng lawa. Hindi ba niya alam kung ano ang lugar na iyon? Talagang hindi alam ni Lin Feng kung ano ang lugar na iyon. Ang tubig ay malamig sa yelo, at gusto ni Lin Feng na maligo ng mabuti. Kailangan niyang malinis ang pakiramdam. Ang grupo ng mga kababaihan ay tumingin kay Lin Feng at nakarinig ng tilamsik habang si Lin Feng ay lamusong sa tubig. Nagulat ang mga babae, biglang nagbago ang ekspresyon nila. Hinatak nilang lahat ang mahabang mukha. Gayunpaman, ang ibang mga tao ay mukhang labis na nilibang. May nang-ahas na sumisid sa tubig. Ang ilang mga tao ay nakatayo sa itaas ng lawa at nanatiling mapagbantay, at hindi nang ahas na pumasok sa loob. Sa sandaling iyon, si Lin Feng ay nasa malalim na tubig at isang malamig na enerhiya ang nakapalibot sa kanya. Tumingin siya sa malayo, at laking gulat niya nang makita ang mga silid. Sa isa sa kanila, mayroong isang hindi kapani-paniwalang magandang babae sa puting damit. Itinaas niya ang kanyang ulo at ibinalik ang tingin kay Lin Feng. May isa pang mundo sa ilalim ng tubig. Iyan ba ang mga palasyo ng mga hayop na nakatira dito? Biglang naintindihan ni Lin Feng. Ilang taon na ang nakita niya sa paligid kaya hindi na siya masyadong nag-isip, pero ngayon naiintindihan na niya. Lumipat si Lin Feng patungo sa mga gusali at tumingin sa babae, nagtanong. Kamahalan, ito ba ang iyong silid? Hindi pinansin ng babae si Lin Feng, nakatitig lang sa kanya ng malamig. May impresyon si Lin Feng na siya ay magsisimulang magyelo. Kasabay nito, isang paputok na boses ang kumalat sa hangin. Inangat ng babae ang kanyang ulo at pinalamig ang tubig ng lawa. Isang puting layer ng yelo ang lumitaw na may kaluskos. Patuloy ang pag-crack ng yelo hanggang sa nabasag, at nawala rin ang boses. Miss Bai, dahil nandito ka na, bakit hindi ka sumama sa amin? Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Ang katawan ng babae ay naging isang malamig na sinag ng liwanag at bumangon siya sa tubig. Nang makita siya ni Lin Feng na umalis, umiling siya at ipinagpatuloy ang kanyang paliligo. Naglabas siya ng espada at tinahit iyon. Makalipas ang maikling panahon, gwapo at malinis na naman. Ang kanyang mga mata ay itim, ang kanyang buhok ay malambot at may kintab.
Pinalibutan siya ng mga ilaw, at nagpalit siya ng damit bago bumalik sa ibabaw. Sa itaas ng lawa ay naroon si Miss Bai at marami pang ibang tao. Gayunpaman, ang kapaligiran ay hindi tahimik. Kasabay nito, dumating ang Celestial Master of the Seven Knights at si Ching-er. Nang makita ni Ching-er si Miss Bai, mukhang wala na siyang pag-asa. Nahihiya siya sa pagiging mababa, kapwa sa kagandahan at lakas. Sino yan? Bulong ni Ching-er. Nasa tabi niya ang kapwa niya alagad at nakatitig sa babae. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Anak ng dakilang Emperor Bai. Sagot ng binata, pagkabalik sa kanyang katinuan. Kumunat ang noo ni Ching-er. Ang anak ni Great Emperor Bai, hindi nakakagulat. Noong araw, sikat ang Great Emperor Bai. Kahit na ang Great Imperial Beasts ay natatakot sa kanya. Gayunpaman, ang Great Emperor Bai ay nakatuon sa paglilinang. Sa huli, hindi pa niya nagawang maging Saint Emperor. Sinubukan niyang maging isa, nahulog siya, at naiwan ang isang anak na babae, si Baiyu. Siya ay lubhang malakas. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkamatay ng Great Emperor Bai, maraming tao ang nagsimulang mag-provoke sa kanya dahil gusto nilang pakasalan siya. Para sa kadahilan ng iyon, palaging may mga paputok na labanan sa paligid ng lawa. Pagkatapos, ang Great Emperor Bai ay bumalik at pumatay ng maraming malalakas na magsasaka, kaya't ang mga tao ay tumigil sa pag-provoke sa kanya. Kahit na alam ng mga tao na ang Great Emperor Bai na iyon ay hindi ang tunay na Great Emperor Bai, natatakot pa rin sila sa kanya. Walang nakakaalam kung ano ang ibinigay ng Great Emperor Bai sa kanyang anak na babae upang protektahan siya. Lahat, ano ang gusto ninyo sa akin? Tanong ng anak na babae ng Great Emperor Bai, na sumulyap sa karamihan ng tao. Bumaba ang temperatura sa paligid nang sabihin niya iyon. Miss Bai, bago mamatay ang dakilang Emperor Bai, nakapunta na siya sa teritoryo ng hari ng 10,000 Beasts teritoryo, at pagkatapos ay bumalik upang maging isang Saint Emperor. Siya ay naging isang napakalakas na Emperor. Gayunpaman, dapat mong malaman kung ano ang nangyari sa teritoryo ng 10,000 hayop. Nagsalita ang isang binata ng mga sandaling iyon. Nagulat ang mga tao. Alam ng lalaking iyon. Inakala ng maraming tao na namatay na ang Great Emperor Bai dahil nakapunta siya sa teritoryo ng hari ng 10,000 Beasts. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang patuloy na nag-iinit sa kanya. Walang akong pakialam. Malamig na sabi ni Baiyu. Kung gusto mong lumaban, halika. Naglabas siya ng nakakatakot na lakas na pumuno sa hangin. Ang kanyang snowy white dress ay lumipad sa hangin. Napakaganda niya habang pinupuno ng enerhiya ang paligid niya. May ilang malakas na tilamsik sa sandaling iyon. Isang figurang nakasuot ng puting damit ang lumabas mula sa tubig. Maraming tao ang nagulat at napatingin sa kanya. Binata iyon, gwapong-gwapo, at madilim at nakakasilaw ang mga mata. Mukha siyang righter of wrongs. Pero mukha rin siyang kalmado at composed, na parabang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng ito. Isang lalaki. Maraming tao ang namangha. Bukod kay Great Emperor Bai, may isang lalaki sa ibaba. Haha, hindi ko akalain na may boyfriend ka na, kaya pala tinatanggihan mo kami. Sabi ng isang tao. Mukhang galit si Baiyu at nagtanong. Sino ka? Tumingin si Linfang kay Baiyu at mahinahong sumagot. Gusto ko lang maligo sa tubig. Hindi ko alam na may tao sa ibaba. Paumanhin, Miss, ikaw ba ang baliw na kalalabas lang sa tubig? Ang mga mata ni Baiyu ay kumikinang sa malamig na mga ilaw. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang baliw na lalaki na kagagaling lang sa tubig, ang baliw na magsasaka. Nakakagulat na gwapo siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2240, Hari ng Holy Country ng 10,000 hayop. Pervert at baliw. Mukhang amused ang Celestial Master of the Seven Knights. Gayunpaman, hindi niya nakilala si Linfang. Binago ni Linfang ang kanyang mukha at si Chimuli. Medyo nagiba ang itsura niya. Pwede ba na siya iyon? Hindi nakilala ng Celestial Master of the Seven Knights si Linfang, ngunit nang hulaan niya na maaaring siya iyon, ang pumatay sa mga cultivator mula sa Sword Sect, mukhang natuwa siya. Ang lalaki ay medyo gwapo, laban sa lahat ng inaasahan. Imposible. Sabi ni Ching-er sa likod niya, umiling-iling. Hindi siya naniniwala na maaaring magbago si Linfang ng ganoon kalaki. Ang gwapo ng binata sa harapan nila. Maari niyang aminin na si Linfang ay nagpakita ng hindi kapanipaniwalang lakas sa mga nakaraang laban niya, ngunit hindi niya maamin na siya ay napakabata at gwapo. Ang binata sa harapan nila ay kamukha ng kapwa niya disipulo, paano kaya magiging malakas si Linfang sa parehong edad? Mukhang galit na galit ang mga miyembro ng Sword Sect. Hindi lang siya nakatakas, ngunit pumasok din siya sa silid ni Baiyu. Paano matapang? Ayon sa mga alamat, ang Great Emperor Bai ay ang tanging nakatira sa lawa na iyon. Oo, ako ito. Mahinahong sagot ni Linfang kay Baiyu. Hindi niya alam na naroon ang silid ni Baiyu sa ibaba. Akala niya isa itong ordinaryong lawa. Tumingin si Baiyu kay Linfang at pagkatapos ay lumingon, hindi na tumitingin sa kanya. Sinulyapan niya ang ilan pang mga kabataan. Masyado siyang mayabang, na parabang siya lang ang mahalaga sa mundo. May lumusob sa silid ni Miss Bai at wala siyang sinasabi. Wala siyang pakialam na masira ang reputasyon niya. Narinig namin na bukod kay Great Emperor Bai, wala pang nakarating sa lawa. Mapanuksong sabi ng isang binata kay Baiyu, na walang pakialam kay Linfang. Sariling problema ko yan.
Ngayon, makakaalis na kayo. Mahinahong sabi ni Baiyu, na kinokontrol ang sarili. Hindi kami aalis hanggat hindi mo sinasabi sa amin ang nangyari sa hari ng bayan ng 10,000 hayop. Tsaka, nabalitaan namin na pupunta ka doon, totoo ba? Kung oo, sasama ako sa iyo. Nakangiting-ngiti ng isang binata. Medyo kalmado rin siya. Hindi pa matatanda ang mga taong iyon, ngunit lahat sila ay mga dakilang hayop na imperial. Sila ay may talento at malakas, ngunit mayroon din silang pagpipigil sa sarili. Kung sila ay galit na galit, maaari silang pumatay ng hindi mabilang na bilang ng mga hayop. Maaari nilang ibigay ang walang katapusang pagdurusa at pagdurusa. Tingnan natin kung malakas ka, sabi ni Miss Bai. Hindi man lang niya nilinggan ang binata na kausap niya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, hindi pinapansin ng iba. Tumiti ang binata at dahan-dahang naglakad palapit sa kanya, sinabi. Narinig ko na nagmana ka ng mga hindi kapani-paniwalang bagay mula sa Great Imperial City, tulad ng 13 destructive melodies. Turuan mo ako ng ilang bagay, dahil may oras ka. Isang matalim na chi ang pinakawalan ng binata. Isang pares ng gintong pakpak ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Gumapang ang kamay ng binata sa kalangitan, nawala ang mga pakpak at muling lumitaw sa harap ni Baiyu. Ang mga gininto ang pakpak ay bumaba patungo sa kanya, ang mga bitak ay lumilitaw sa hangin, ang mga pakpak ay pinuputol ang hangin at nanginginig ang mga kaluluwa ng mga tao. Inilabas ni Baiyu ang isang halos hindi nakikitang chi. Isang kakaibang tunog ang kumalat ng may lumitaw na yelo sa paligid niya. Ang espasyo sa paligid niya ay naging isang mundo ng yelo. Sa harap ni Baiyu, lumitaw ang isang manyeb white zither, at nagsimula siyang maglaro. Ang malalamig na kulog na enerhiya ay lumipat patungo sa mga pakpak sa isang iglap, at sinira ang mga pakpak, na agad na naglaho. Gaano kalakas? Napakabatang Great Imperial Beast. Dapat 100 taong gulang pa lang siya. Napakalakas niya. Pinanood ni Lin Fang ang labanan. Medyo composed ang itsura niya. Noong nakaraan, kapag nakita niya ang mga nakakatakot na magsasaka, siya ay namamangha. Sa mga araw na ito, hindi siya natinag, dahil ganoon din siya kalakas. Gayunpaman, ano ang hari ng 10,000 Beasts Territory? Dahan-daang lumakad ang binata patungo sa kanya, mas dumami ang mga gintong pakpak na lumitaw, na pinuputol ang espasyo sa kanilang paligid. Madali niyang durugan ang mga emperor sa gayong mga pag-atake. Gayunpaman, hindi man lang siya nilinggan ni Baiyu. Kumalat ang mga tala ng sitar. Lumitaw ang mga iceberg at nag-flash. Binaril nila ang binata, ngunit hindi ito umatras. Itinaas niya ang kanyang naglalakihang gininto ang mga kamay at bumagsak ang mga enerhiya ng yelo sa kanila. Hindi huminto si Baiyu sa pagtugtog ng kudyapi. Parami ng parami ang yelong bumungad sa kanya at bumaril patungo sa binata. Nagpakita ang mga naglalakihang alon sa lawa. Mabilis na namamanhid ang mga kamay ng binata at nanginginig. Umalis siya sa tuktok ng isang bundok. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, mukhang galit. Hindi niya nagawang makalapit sa kanya. Napakalakas ni Miss Bai. Ang kanyang mga pag-atake ay naglalaman ng mga soundwave at invisible at intangible energy na umaatake sa kaluluwa ng mga tao. Malamig na sabi ng binata. Nayanig ang karamihan. Hindi nila napansin na ang mga pag-atake ni Baiyu ay naglalaman ng mga enerhiya na umaatake sa mga kaluluwa ng mga tao. Minamaliit nila siya. Kinailangan siyang direktang labanan ng mga tao para maunawaan kung gaano siya kalakas. Gusto kong may sumama sa akin sa teritoryo ng hari ng 10,000 beasts, pero masyado kang mahina. Mahinahong sabi ni Baiyu sa binata. Naninigas ang mukha niya. Pinahiya siya ni Baiyu sa harap ng lahat. Kung gayon, sino ang maaaring sumama sa iyo sa teritoryo ng hari ng 10,000 hayop? Tanong ng isa pang binata, na nakatayo sa tuktok ng isa pang bundok. Dapat kaya niya akong talunin sa parehong antas ng kultibasyon, kahit man lang. Walang pakialam na sabi ni Baiyu. Maraming tao ang mukhang malungkot. Sa parehong antas, talunin siya. Iyon ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ipinakita lang niya ang kanyang lakas. Hindi maraming tao ang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Hari ng teritoryo ng 10,000 hayop. Na-curious si Lin Fang at nagtanong. Nasaan ang teritoryo ng hari ng 10,000 beasts? Maraming tao ang tumingin sa kanya ng mapanukso, kabilang ang ilang Great Imperial Beasts. Hindi alam ng taong ito ang tungkol sa hari ng 10,000 Beasts Territory. Ang hari ng 10,000 Beasts Territory ay ang pangunahing teritoryo ng 8 Great Imperial Animal Cities. Gayunpaman, walang nakakita sa kanya. Ayon sa mga alamat, dumaan siya sa daan-daang iba't ibang mga katawan, at mayroon na siyang daan-daang buhay. Ang kanyang pangunawa sa cultivation ay kahanga-hanga. Walang pakialam na sinabi ni Baiyu kay Lin Fang. Ayon sa mga alamat, kung kikilalanan ka ng hari ng 10,000 hayop, makikita mo siya doon. Nakikita ko, kaya walang nakakaalam sa inyo kung ano talaga ang hari ng 10,000 Beasts Territory. Tumiti si Lin Fang. Tiningnan siya ni Baiyu ng kakaiba at tumango. Ha? Tumingon siya at huminto sa pagtingin sa kanya. Gusto mong pumunta sa teritoryo ng hari ng 10,000 hayop? May malamig na tanong. Bumangon si Jian Chen sa hangin at inapi si Lin Fang. Minsang nakatakas si Lin Fang, nawalan na siya ng mukha. Ngayon ay binabaliwala na naman niya ang mga ito. Ano ang iniisip ni Lin Fang? Oo, iniisip ko ito. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang.
Sa tingin mo magkakaroon ka ng pagkakataong makatakas. Single ni Jian Chen, naglabas ng nakakatakot na dami ng sword intent kay Lin Fang. Nagsimula ring umihip ang isang paputok na hangin at pinalibutan si Lin Fang. Ang espasyo sa paligid ni Lin Fang ay naging isang mundo ng espada. Hindi nais ni Jian Chen na bigyan si Lin Fang ng anumang pagkakataon na makatakas. Bakit gusto kong tumakas? Mahinahong sabi ni Lin Fang. Biglang lumitaw ang isang napakalaking sinaunang kaldero sa harap ni Lin Fang. Naglalaman ito ng hindi kapani-paniwalang deployment lights habang pinapagana niya ang sinaunang kaldero. Ha? Nagulat si Jian Chen at umungol ng malamig. Iniunat niya ang kanyang kamay at ang sword whirlwind ay lumipat patungo kay Lin Fang. Nagsimulang umikot ang sinaunang kaldero. Tumalon si Lin Fang dito at lumipat patungo sa lakas ng espada. Ang lakas ng espada ay binomba ang kaldero, ngunit hindi ito naging epektibo. Kasabay nito, isang nakatatakot na dami ng lakas ang pumuno sa hangin. Dong! Ang lakas ng kamatayan ay lumitaw mula sa sinaunang kaldero. Kasabay ng death down ni Lin Fang, biglang naging kulay abo ang mukha ni Jian Chen. Naninigas ang mukha niya sa pagniwi. Isa kang Celestial Emperor at patuloy mo akong hinahabol. Ipakita mo sa akin kung paano mo ako gustong patayin. Naunawaan talaga ni Lin Fang ang 10,000 Evolutions Cauldron. Ito ay isang makapangyarihan at hindi mabibili na sinaunang kayamanan. Kahit na ang Great Deployment Master ay hindi kailanman nakalimutan tungkol dito, at nais na panatilihin ito. Ang mga mata ni Lin Fang ay malamig na parang kamatayan. Maraming iba't ibang uri ng lakas ng kaluluwa ang nagsimulang kumulo sa kaldero. Sinusunog sila ni Lin Fang. Mamatay. Marahas na yumanig ang kaldero. Nag-condense si Death Chi sa paligid. Nanginag ang kaluluwa ng Celestial Emperor. Ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang hinihigop ng kaldero. Pinalibutan siya ng nakakatakot na Death Chi.